Ang aming baryo, ang San Isidro, ay isang lugar na tila kinalimutan ng panahon. Nakatago ito sa likod ng mga matatayok na burol at napapaligiran ng isang gubat na may sariling mabulong at lihim. Dito, simple lang ang buhay. At ang bawat araw ay halos kapareho ng karaan. Ako si Elara, isang babaeng simple lang din ang pangarap, ang mabuhay ng tahimik kasama ang aking alagang kalabaw, na siyang katulong ko sa paghahanap buhay. Mag-isa lamang ako sa buhay, sanay sa bigat ng trabaho at sa lamig ng gabi. Ngunit isang gabi, ang katahimikang iyon ay binasak ng isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Pauwi na ako mula sa bayan. Hila-hila ang aking kariton, nang bigla na lang may sumagitsit na hangin sa aking tainga. Isang amoy na pinahalong bulok na laman at lupa ang biglang sumakal sa hangin. Mula sa kadiliman ng mapuno, isang nilalang ang lumabas. Mahaba ang kuko, namumula ang mata, at may pakpak na parang sa isang dambuhalang paniki. Isa itong aswang. Sinugot ako nito ng walang babala at sa isang iglap, nakahandusay na ako sa lupa. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabong ng aking dibdib at ang nakakakot na halinghingang halimaw. Akala ko ay katapusan ko na. Pumikit ako at hinintay ang matatalim na kuko nito na lumuray sa aking balat. Ngunit sa halip na sakit, isang malakas na kalabog ang aking narinig. Pagmulat kong aking nga mata, isang aninong babay ang aking nakita. Mabilis pa sa kidlat ang kanyang nga galaw. Walang takot niyang sinagupa ang aswang. Bawat sipa at suntok niya ay may bigat na parang bato. Ang nilalang na kanina lang ay handa na akong lapain. Ngayon ay parang isang laruan na lang sa kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, umaling-aw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw mula sa aswang bago ito naging abo at tinangaying hangin. Lumapit sa akin ang babay. Ang pangalan niya raw ay Lira. Sinabi niyang isa siyang antingera, isang manlalakbay na may dalang anting-anting. Sa gabing iyon, sa gitnang takot at pagkamangha, hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero inalok ko siyang tumuloy sa aking tahanan. Ang hindi ko alam, ang pagpapatuloy ko sa kanya ay ang simulang pagbubukas ng isang pinto patungo sa isang mundong puno ng kababalahan, isang mundong susubok sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Saglit akong napapikit, at ang mapangyayari ng nakaraang gabi ay bumalik sa aking isipan na parang isang masamang panaginip. Ang amoy ng dugo, ang halinging ng halimaw, ang takot. Napabalikwas ako ngang bangon at doon ko nakita si Lira. Nakaupo siya sa labas kong muntik kong kubo. Payapang nag-ayos kung gapasong halaman na parabang wala siyang pinagdaan ng panganib. Ang katahimikan niya ay kabaliktaran ng kaguluhang nagaganap sa loob ng dibdib ko. Puno ng pasasalamat, ngunit may kasama ring kaba. Sino ba talaga ang babaeng ito? Nang lumabas ako, nginisiyan niya lang ako, isang ngiting simple pero may dalang kapanatagan. Nahanda siyang kape, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Kailangan kong pumunta sa sentro ng baryo upang mamili ng ilang kagamitan. Habang naglalakad, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin. Ang nga tao ay nagbubulungan sa matindahan at sa tabi ng poso. Ang balita tungkol sa pag-atake nga aswang ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nandun ang takot sa kanilang mamata. Narinig niyo ba ang sigaw kagabi? Sabi ng isang matandang babae. Tiyak na may biniktima na naman ang nga demonyo sa gubat. Sagot naman ng isang lalaki habang mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Inatake ako kagabi. Mahinang sabi ko, lahat sila ay napalingon sa akin, gulat at hindi makapaniwala. Impossible, Elara. Kung aswang ang umatake sa iyo, hindi ka na sana nakatayo diyan ngayon, sabi ang isa. Habang nanginginig ang aking boses, ikinuwento ko ang lahat. Ang pagsalakay, ang aking pagkakadapa, at ang pagdating ng isang misteryosong babae. Habang nasa kalagitnaan akong pakukwento, si Lira ay tahimik na lumitaw sa aking likuran. Ang kanyang presensya ay agad na nakpatahimik sa lahat. May bahagyang punit sa kanyang damit at isang galos sa braso na pilit niyang itinatago. Ang nga ito, kasamang payapa ngunit matatak niyang tindik, ang naging patunay sa aking nga salita. Ang pagdududa sa mga matang matagabaryo ay unti-unting napalitang ng pagkamanga at paganga. Ang babaeng ito, nadayo lamang,
ay nagligtas sa isa sa kanila. Ang bulungan ng takot ay naging bulungan ng pag-asa. Maya-maya pa, ang usapan ay natigil sa pagdating ng isang karwahe. Bumaba mula rito si Kapitana Elena, ang aming iginagalang na pinunong baryo. Kasama niya ang ilang matanot, kabilang na si Rico. Si Kapitana Elena ay isang babaeng may matigas na tindig at matalas na tingin, isang lider na kinikilalang lahat. Lumakat siya papalapit sa amin at ang matao ay automatikong nagbigay daan. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Lyra. Ikaw ba si Lyra? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may awtoridad ngunit hindi masungit. Tumango lang si Lyra. Maraming salamat sa iyong katapangan, sabi ng Kapitana. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang galabi. Isang malaking utang ng lupngang San Isidro ang pagliligtas mo kay Elara. Ang balita tungkol sa iyong ginawa ay mabilis na nakarating sa akin. Tiningnan niya si Lyra mula ulo hanggang paa. Isa kang antingera, hindi ba? Bihira na lang ang makatulad ninyo sa panahon ngayon. Saan ka nakmula, iha? Ang nga tanong ay tila pangkaraniwan, ngunit ramdam ko ang bigat sa likod ng bawat salita. Sumagot si Lyra ng may pagalang. Naglalakbay lamang po, Kapitana. Kung saan po ako dalhin ng aking nga paa. At ang iyong kaalaman sa pakikipaglaban, ang iyong lakas, patulaing Kapitana, na parabang sinusuri ang bawat sagot ni Lyra. Pamana pa po aking nga ninuno? Simpleng tugon ni Lyra. Lumapit pa si Kapitana Elena. Hinawakan niya ang pulseras na gawa sa buto na suot ni Lyra. Dito nagsimulang manlamig ang aking pakiramdam. Napakaganda ng iyong anting-anting, sabi niya. Habang ang kanyang daliri ay marahang dumadampi dito. Kahanga-hanga ang iyong tapang, iha. Tunay ngang isa kang bayani. Ngunit, may isang bagay na gumugulo sa aking isipan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lyra. Bilang isang may kaunting kaalaman din sa mga ganitong bagay, bakit tila hindi ko maramdaman ang iyong enerhiya? Ang isang tunay na antingera ay may dalang liwanag, isang init na kayang-kayang damin kahit ng isang ordinaryong tao. Pero sa iyo, tila may isang pader, isang tabing na humaharang. Ang hangin ay tila huminto. Ang ngangiti sa mukha nga tao ay bahagyang nawala, napalitan ng pagtataka. Ang tanong ng Kapitana ay parang isang patalim na bumaon sa katahimikan. Ngunit hindi natinak si Lyra. Ngumiti siya ng bahagya at sumagot ng buong hinahon. Ang anting-anting ko po, Kapitana, ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Ito rin po ay nagsisilbing kalasak na itinatago ang aking presensya mula sa mamasasamang elemento at maging sa mapanuring matangang iba. Proteksyon po ito, hindi lamang panlaban. Napatango-tango si Kapitana Elena, ngunit nakita ko sa kanyang mamata na hindi siya lubusang kumbinsido. Isang panandaliang katahimikan ang namayani bago siya muling ngumiti ng malapat. Isang matalinong paliwanag, sabi niya. Kung gayon, sa ngalan ng buong San Isidro, tinatanggap ka namin hindi bilang isang dayo, kundi bilang isang kaibigan at bagong tagapagtanggol. Mula ngayon, ang iyong kaligtasan ay aming pananagutan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang buong baryo ay naksigawan sa tuwa at pasasalamat. Si Lyra, ang dayo, ay opisyal ng naging bayani. Habang naglalakad kami pauwi ni Lyra, sinalubong kami ng ngangiti at papuri. Masaya ako para sa kanya. Masaya ako na may kasama na ako. Ngunit sa likod ng aking isipan, paulit-ulit kong naririnig ang masalita ni Kapitana Elena. Bakit hindi niya maramdaman ang enerhiya ni Lyra? Ang tanong na iyon, na isinilang mula sa pag-alala ng isang pinuno, ay naging isang maliit na bining pagdududa sa aking puso. Ang bining sa masusunod na araw ay didiligan ng mahiwaga at kababalahan. Ilang araw ang lumipas at unti-unti kong nakikilala si Lyra. Sa umaga, siya ay isang tahimik na kasama, maasahan sa mga gawaing bahay, magaling magluto, at madalas ay nakaupo lang sa isang sulok, nililinis ang kanyang pulseras na gawa sa buto. Ang imahen niya bilang isang mabangis na mandirigma ay tila naglalaho, napapalitan ng isang payapang babae na may malalim na mga mata. Ang salita ni Kapitana Elena ay nagsimula na ring maging parang isang malayong alaala na lang. Marahil ay nakamali lang ang Kapitana, marahil ay sadyang kakaiba lang talaga si Lyra. Ang pananabi kong makaroon ng isang kaibigan ay mas naging malakas kaysa sa aking pagdududa. Isang hapon, habang kami ay naghahaing ng pagkain, isang malakas na katok ang yumanik sa aming pinto. Isang babae, si Aling Fe,
Ang pumasok na humahangos. Punong luha ang kanyang nga mata at gulo-gulo ang buhok. Lira, Elara, tulungan ninyo ako, sabi niya habang nanginginig. Ang anak kong si Tonyo. Ang anak ko, agad kaming napatayo. Isinalaysay ni Aling Fe na ang kanyang 8 taong gulang na anak ay bigla na lang nilagnat ng matindi. Ngunit hindi ito ordinaryong lagnat. Hindi ito bumababa kahit anong gamot ang ipainom. At sa gabi, nagsisisigaw ito at nakwawala. May mga ibinubulong daw itong hindi maintindihan tungkol sa isang magandang babae na nakatira sa punong balete. Sinubukan na raw ng albularyo ng baryo. Ngunit sumuko rin ito. Sinabing masyadong malakas ang espiritong kumakapit sa bata. Sa gitna ng kanyang paiyak, lumuhod siya sa harap ni Lira. Ikaw na lang ang paasa namin. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Nakatinginan kami ni Lira. Nakita ko sa kanyang mamatang isang determinasyon na hindi ko pa nakikita dati. Tumango siya. Pupunta kami, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit may bigat. Habang kami ay naglalakad patungo sa bahay ni Aling Fe, ramdam ko ang pagbabago sa paligid. Ang sikat ng araw ay tila lumalamlam. At ang maaninonang mapuno ay humahaba na parang makamay na gustong umabot sa amin. Si Lira ay hindi nagsasalita. Ang kanyang nga mata ay abala sa paksken sa paligid na parabang may hinahanap siya. Huminto siya sandali at pumitas ngang ilang uringang dahon na ngayon ko lang nakita. Kumuha rin siyang isang maliit at itim na bato mula sa tabi ngang isang ilok. Hindi ito karaniwang sakit, bulong niya sa akin. May kumuha sa kanyang kaluluwa. Isang engkanto. Nanindig ang aking nga balahibo. Ang mga kwento tungkol sa engkanto ay naririnig ko na mula pagkabata. Manila lang na may angking ganda ngunit kayang manlinlang at magnakaw ang kaluluwa ng mga tao. Pagdating namin sa bahay nila, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Ang loob ng kubo ay madilim at ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang malit na gasera. Nakahiga sa isang banik si Tonyo. Ang kanyang mamata ay dilat na dilat, ngunit walang nakikita. Ang kanyang katawan ay panay ang pagwawala at kailangan siyang hawakan kanyang ama para hindi makasakit. Umiyak si Aling Fe sa isang sulok at ang buong silid ay nababalot ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Lira. Iniutos niya sa lahat na lumayo. Inilapak niya sa sahig ang madahon at ang itim na bato. Kinuha niya ang isang maliit na mangkok at doon niya dinurok ang dahon gamit ang bato. Ang kakaiba, wala akong nakitang anumang dasal sa kanyang ngalabi. Walang rosaryo, walang krus. Ang ginagawa niya ay tila isang ritual na mas matanda pa kaysa sa relihiyon. Hinaluan niya ang dinurok na dahon ng isang kulay abong pulbos mula sa isang maliit na supot na palagi niyang dala. Ang amoy nito ay mapait at masangsang. Lumuhod siya sa tabing bata. Ang kanyang boses ay bumaba at naging mas malalim. Puno ngang kapangyarihan na nakayanik sa buong silid. Lisanin mo ang katawan na ito. Utos niya. Hindi ito sa iyo. Ang bata, si Tonyo, ay biglang tumigil sa pagwawala. Tumingin ito kay Lira at isang ngisi ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngisi na hindi para sa isang bata. At sino ka para utusan ako? O sagot ng bata, ngunit ang boses na lumabas ay dalawa, makapatong. Parang boses ng babae at lalaki na nagsasalita ng sabay. Doon ako nagsimulang matakot ng husto. Hindi ito si Tonyo. Walang pag-alinlangan. Sa pilitang ipinasok ni Lira ang pinagalong gamot sa bibig ng bata. Ang sumunod na nangyari ay isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Ang bata ay nagsisigaw sa sakit. Mas lalong lumakas ang kanyang pagwawala at ang maugat sa kanyang lig at braso ay nagsilitawan. Isang malakas na hangin ang pumasok sa loob ng kubo at ang apoy nga sera ay halos mamatay. Ramdam ko ang pagbagsak ng temperatura na parabang pumasok kami sa isang nagayalong lugar. Hawak-hawak ni Lira ang bata. At sa gitna ng kaguluhan, sa panandaliang pagtama ng liwanag ng gasera sa kanyang mukha, nakita ko ito, ang kanyang mamata. Tila may isang malamlam na itim na apoy na nagliliyap sa loob nito. May isang madilim na enerhiya na bumabalot sa kanya. Isang kapangyarihang hindi nagmumula sa kabanalan, kundi sa isang bagay na mas primal, mas sinauna. Inalis niya ang kanyang pulsras na buto at idiniin ito sa noong bata. Isang mahinang ugong ang pumuno sa silid at kasabay nito,
Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Tonyo bago siya biglang bumaksak at nawalan ng malay. At tulad ng isang mahik, biglang nawala ang lahat. Ang malamig na hangin, ang mabigat na pakiramdam. Ang natira na lang ay ang katahimikan at ang mahinang pahinga ni Tonyo. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Ang lagnat ay nawala. Siya ay payapa nang natutulog. Tumakbo si Aling Fe at niyakap ang kanyang anak. Umiyak sa tuwa. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit kay Lyra. Tinatawag siyang isang anghel, isang milagro. Ngunit ako, hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako sa isang sulok, nanginginig. Nakita ko ang isang himala. Oh, isang buhay ang nailigtas. Ngunit ang paraan kung paano ito nangyari ay naktanim ng isang malaking takot sa aking puso. Ang kapangyarihang nakita ko kay Lyra ay hindi liwanag. Iyon ay dilim na nilamon ng isa pang dilim. Isang lakas na hindi nagpapagaling kundi nagpapalayas sa pamamagitan ng dahas. Pawi, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Si Lyra ay tila pagod na pagod. Ang enerhiya ay tila naubos mula sa kanya. Gusto kong magtanong, gusto kong intindihin ang aking nakita. Ngunit paano ko itatanong? Paano ko sasabihin na ang babaeng nagligtas sa akin at sa isang bata? Ang bayaning aming baryo ay ang siyaring dahilang na aking pinakamalaking takot. Ang binhing pagdududa na itinanim ni Kapitana Elena ay nagsimula ng umuspong. Lumipas ang ilang linggo at ang San Isidro ay tila bumalik sa dati nitong payapang agos. Si Tonyo ay malusok na at muling naglalaro sa ilalim ng araw. At ang kwentong ng kanyang pagaling ay naging isang alamat na nagpatibay sa reputasyon ni Lyra. Naging bahagi na siya ang aming baryo, iginagalang ng matatanda at hinahangaan ng babata. Sa aming tahanan, ang aming samahan ay naging mas matatag. Nagbabahaginan kami nga kwento, namga simpleng gawain, at ng katahimikan. Ang takot na minsan kong naramdaman ay napalitan ng isang mapakmasit na pag-usisa. Pinagmamasdan ko siya, ang bawat kilos niya. Sa pag-asang balang araw ay maintindihan ko ang hiwagang bumabalot sa kanya. Ngunit ang kapayapaan sa aming baryo ay marupok at hindi ito nagtagal. Isang umaga, isang malakas na sigaw ang gumising sa lahat. Si Mang Berto, isang magsasaka, ay natakpuan ang kanyang pinakamagaling na tandang na nakahandusay sa lupa, patay na. Ngunit hindi ito basta namatay. Ang lik nito ay may dalawang maliit at perpektong butas. At ang katawan nito ay tuyot na parabang sinipsip ang lahat ng dugo. Walang bakas ng dugo sa paligid. Ang mga tao ay naumpukang muli, nabubulungan. Baka musang lang, sabi nga isa. O kaya iisang malaking ahas, sabi naman ng isa pa. Ngunit alam naming lahat na hindi iyon totoo. Ang paraan ng pagpatay ay sobrang linis, sobrang kakaiba. Pakalipas ng ilang gabi, ang insidente ay naulit, ngunit mas malala. 3 kambing na pag-ari ngang isa pang pamilya ang natakpuang patay sa loob ng kanilang kulungan. Parehong-pareho ang sinapit, tuyot sa dugo, na may maliliit na butas salik. Dito na nagsimulang mamuo ang tunay na takot. Hindi na ito gawa ngang isang ordinaryong hayop. May isang nilalang na naglilibot sa gabi. Isang nilalang na uhaw sa dugo. Sa gitnang takot, isang mangingisda ang lumapit kay Kapitana Elena. Nanginginig niyang sinabi na noong gabi ngang pag-atake sa mga kambing, may nakita siyang isang anino malapit sa kulungan. Hindi niya maninag ang mukha sa kadiliman, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ang anyo ay nakasuot ng isang mahabang pulang kapa, ang uri ngang kasuotan ng nga makapangyarihang albularyo noong unang panahon. Ang magkilos daw nito ay hindi pang tao, mabilis, tahimik, at tila lumulutang sa hangin. Ang balitang ito ay nagdulot ng mas matinding kilabot. Isang multo na nakapulang kapa. Nakpatawang pulong si Kapitana Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nagpapakitang pag-alala para sa kanyang nasasakupan. Kailangan nating maging alerto, sabi niya. Doblehin ang pagroronda. Rico, ikaw ang mamumuno. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lyra sa harap ng lahat ng tao. Lyra, bilang ating bagong tagapagtanggol, hihingin namin ang iyong tulong. Ang iyong kaalaman ay kailangan namin ngayon. Lahat ng mata ay napunta kay Lyra. Ito ay isang hamon na hindi niya matatanggihan. Ayokong hayaan siyang mag-isa kaya't nagpresenta rin akong sumama.
Sa unang gabi ng aming pagpapatrolya, ang hangin ay mabigat at nalalamig. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. At ang tanging dala naming liwanag ay ang aming masulo. Si Rico ay may hawak na baril. Ngunit kitang-kita ko ang pangingining ng kanyang makamay. Ako na may dala-dalang itak. Ngunit ang tibok ng aking puso ay mas matalim pa kaysa sa talim nito. Tanging si Lira ang payapa. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila. Matalas na sinusuri ang bawat sulok ng kadiliman. May mga naririnig kaming kaluskos sa damuhan, matuyong sanga na nababali sa malayo, ngunit wala kaming nakita. Ang unang gabi ay lumipas nang walang nangyari, ngunit ang tensyon ay mas lalo lang tumindi. Sa ikalawang gabi, isang desperadong tahol ngang aso ang gumising sa aming pansin. Nakatinginan kami at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Ang tahol ay nahatid sa amin sa likuran ng baryo, malapit sa hangganan ng gubat. At doon, sa liwanag ng aming ngasulo, tumambat sa amin ang isang karumal-dumal na tanawin. Isang dosa ng manok at isang malaking baboy ang nakahandusay. Lahat ay wala ng buhay. Lahat ay tuyot sa dugo. Nagsusuka si Rico sa isang tabi. Ako na may napatakip ng bibig. Pinipigilan ang aking sariling sigaw. Ngunit si Lira, lumuhod siya sa gitna nga, mapatay na hayop. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sinuri niya ang sugat, ang lupa, at ang hangin. Walang bakas ng paa, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumingin siya sa akin. Lara, amuyin mo. Nakatubili ako, pero sumunod ako. May kakaibang amoy. Hindi lang lansang dugo. May amoy ngang sinunok na insenso. Isang amoy na matamis ngunit nakakasuka. Na may halong amoy ngang nabubulok na lupa. Itinuro ni Lira ang isang bagay sa lupa na hindi namin napansin. May mga simbolo na bahagyang iginuhit sa alabok, mas simbolong hindi ko maintindihan. Hindi ito aswang, deklara niya, at lalong hindi ito hayop. Ito ay gawang isang taong may maitim na kaalaman, isang ritual. Ang kanyang nga salita ay nagdulot ng panibagong takot sa akin. Ang kalaban ay hindi isang gutom na halimaw. Ito ay isang taong marunong, isang taong may plano. Kinabukasan, ang buong baryo ay nasa estado na matinding pagkataranta. Ang mapinto at bintana ay sinasarhan na bago pa man lumubog ang araw. Ang dating makakapitbahay na nag-usap ng masaya ay ngayon nagtitinginan na ng may pagdududa. Sino sa amin ang may kakayahang gumawang ganito? Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ang mabulong-bulungan laban kay Lira. Bakit ngayon lang ito nangyayari? Ngayong nandito na siya, narinig kong sabi ngang isang ale sa tindahan. Baka siya ang nagdala ng kamalasan dito. O baka naman, siya mismo ang may gawa. Ipinagtanggol siya ni Kapitana Elena sa harap ng publiko. Sinasabing huwag kaming magpadala sa takot at manatiling nakakaisa. Ngunit nang maktama ang aming nga mata, nakita ko ang isang bahagyang kislap sa kanyang nga mata, isang kislap ng kasiyahan. Para bang gusto niyang mangyari ito. Para bang ang takot na kumakalat sa baryo ay bahagi ngang isang mas malaking plano. Sa gabing iyon, habang kami ni Lira at Rico ay nakaupo sa paligid ng isang siga, ang bigat ng aming nararamdaman ay halos hindi na makayanan. Si Rico ay hindi mapakali, bawat anino ay tinitingnan niya. Ako na maigulong-gulo. Natatakot ako sa halimaw na nasa labas, ngunit mas natatakot ako sa laso ng pagdududa na unti-unting pumapatay sa aming komunidad. Tanging si Lira ang nakatitik lang sa apoy. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Alam niyang hindi lang isang halimaw ang aming hinahabol. Ang aming kalaban ay matalino at ang layunin nito ay hindi lang pumatay ng hayop, kundi magasing ng lagim at sirain ang aming tiwala sa isa't isa. At sa pusong lahat na ito ay si Lira, ang aming bayani, na ngayon ay siya na ring pangunahing suspek. Ang magabingang pagpapatrolya ay nagpatuloy. Ngunit ang mutong nakapulang kapa ay tila naglaho na parang bula. Walang bagong pag-atake, walang bagong biktima, ngunit ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito ay naghasik ng mas matinding pagkabalisa. Ang takot na dulot ng isang kalaban na nakikita mo ay hindi hamak na mas magaan kaysa sa takot na dulot ng isang kalaban na naghihintay lang sa dilim. Ang mabulong-bulungan laban kay Lira ay humina, ngunit hindi tuluyang nawala. Nananatili itong parang lason sa hangin, isang bagay na hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang epekto.
Pinilit kong balewalain ang lahat. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na si Lyra. Ang babaeng nagligtas sa aking buhay ay walang kinalaman dito. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko siya, sa tuwing nakikita ko ang kanyang na mata na tila may itinatagong kalaliman, bumabalik ang lahat ng aking agam-agam. Ang masalita ni Kapitana Elena. Ang madilim na enerhiya na naramdaman ko noong ginamot niya si Tonio. Ang ritualistikong pagpatay sa mahayop. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang nakakabahalang larawan sa aking isipan. Araw-araw, para akong nakikipag-away sa sarili ko. Isang bahagi sa akin ang nagsasabing kailangan kong magtiwala na utang ko ang aking buhay sa kanya. Ngunit may isa pang bahagi, isang boses na mas madilim at mas mapang-usik na nagsasabing kailangan kong malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Isang umaga, dumating ang pagkakataon. Isang mensahero mula sa kabilang dulo ng baryo ang humingi ng tulong kay Lyra. Ang mabakod daw sa kanilang makulungan ay kailangang patibayin. At bilang kinikilalang tagapagtanggol, ang kanyang tulong ay inaasahan. Tiyak na aabutin siya doon ng maghapon. Sasama ka ba, Elara? Tanong niya sa akin. Umiling ako at sa unang pagkakataon, nagsinungaling ako sa kanya. Masama ang pakiramdam ko, sabi ko. Iniwasan ang kanyang mata. Kailangan ko munang magpahinga. Nakita ko ang bahagyang pag-alala sa kanyang mukha, ngunit tumango lang siya. Magpahinga ka. Babalik ako bago dumilim. Nang marinig ko ang kanyang mayabak na papalayo, isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala ang dumagan sa akin. Ngunit mas malakas ang puwersang humihila sa akin patungo sa kanyang silid. Ngayon na ang pagkakataon. Para patunayan sa sarili ko na mali ang lahat ng hinala ko. Para makahanap ng isang bagay na magpapatahimik sa aking isipan. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko. Dahan-dahan, pumasok ako sa kanyang kwarto. Simpleng-simple lang ang espasyo. Isang banig, ilang pirasong damit na mayos na nakatupi, at isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa isang sulok. Ang kaayusan at kasimplehan ng silit ay mas lalo lang nagparamdam sa akin ng hiya sa aking ginagawa. Sinimulan ko sa madamit. Wala. Maluma at ordinaryong kaswatan lang. Nakahinga ako ng maluwag. Baliw ka lang talaga. Elara, sabi ko sa aking sarili. Aalis na sana ako. Ngunit ang aking nga mata ay bumalik sa baul. Ito lang ang bagay sa silit na tila may itinatago. Nakakandado ito. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Saan niya itinago ang susi? At bigla kong naalala. May manggagabing, nakikita ko siyang may kinukuhang kung ano sa ilalim ng isang gumagalaw na tabla sa saik malapit sa kanyang banig. Nanginginig ang aking manggakamay habang kinakapa ko ang sahig. At nandun nga, isang malit at kalawangin na susi. Ang tunog nga pagbukas ng kandado ay parang isang kulok sa katahimikan ng bahay. Dahan-dahan kong itinaas ang takip. Sa loop, nakita ko ang mapinatuyong halaman, mamalilit na bato na may kakaibang maguhit, at isang lumang libro na walang masalita, puro madrawing lang mabituin at mga halamang hindi ko kilala. Muli akong nakaramdam ng ginhawa. Ito lang pala, magamit ng isang antingera. Isasara ko na sana ang baul nang mapansin kong tila may doble ang ilalim nito. Maingat kong itinaas ang manipis na tabla. At doon, sa ilalim, nakabalot sa isang gitim na tela may isang garapong babasagin. Ang laman nito ay isang madilaw at malapot na likido. At sa loop ng likidong iyon, may isang bagay na nakalubok. Kinuha ko ang garapon. Malamig ito sa aking nakamay. Itinas ko ito laban sa liwanag na nagmumula sa bintana. Ang laman nito ay gumalaw at ang aking hininga ay tila ninakaw mula sa akin. Isang pirasong balat. Ngunit hindi ito balat ng ordinaryong hayop. Ito ay kulay abon na may bahit ng berde at nababalutan ng maninipis ngunit matitigas na kaliskis. Parang sa isang ahas o butiki. Ngunit ang hugis nito, ang pakurbada nito, ay parang balat ng tao. Balat mula sa likod o braso ng isang nilalang na hindi ko kayang isipin. Isang pakiramdam ng matinding pakasuklam at takot ang bumalot sa akin. Halos mabitawan ko ang garapon. Lahat ng aking pagdududa ay biglang nakaroon ng kumpirmasyon. Ang hindi may paliwanag na lakas ni Lyra, ang madilim na enerhiya, ang kanyang misteryosong nakaraan. Ang lahat ay bumagsak sa akin na parang isang malamig na balde ng tubig. Bigla, nakarinig ako ngayabak sa labas. Paparating na siya. Bumalik siya ng maaga.
Isang along ng matinding kaba ang humampas sa akin. Mabilis kong ibinalik ang garapon, isinara ang baul, ikinandado, ibinalik ang susi sa ilalim ng sahig, at kumaripas ng takbo palabas ng kanyang silit saktong pagpasok niya sa pinto. "Elara?" Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka na ba? Tila namumutla ka pa rin." Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako. Hindi ko magawang salubungin ang kanyang mamata. Ang babaeng nasa harap ko, na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit, ay siya ring babaeng nag-iingat ng isang pirasong ang halimaw sa loop ng kanyang bawol. Ang tiwala, na minsan ay nayanik lang, ngayon ay tuluyan ng gumuho. Nakaupo ako sa hapakainan habang siya ay nakahanda ng pakain. Pinipilit kong ngumiti habang ang aking isipan ay sumisigaw sa takot. Ang ebidensya ay nasa aking mga kamay na, o mas tamang sabihin, sariwa pa sa aking alaala. Ang tagapagtanggol ng San Isidro, ang aking kaibigan, ay may koneksyon sa mahalimaw na aming kinakalaban. Ang tanong na gumugulo sa aking isipan ay hindi na kung ano ang itinatago ni Lira, kundi anong uri ng halimaw si Lira. Ang masumunod na araw sa aming bahay ay naging isang laro ng pusa at daga. Ang datinggaan at tawanan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Bawat kilos ko ay maingat, bawat salita ko ay pinag-isipan. Pinipilit kong maging normal, ngunit sa tuwing tinitignan ko si Lira, ang imaheng garapon at ng kaliskis na balat ang siyang nakikita ko. Nagiging mailap ako sa kanya at alam kong ramdam niya ito. Nakikita ko ang pagtataka at kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagtatanong. Ang hindi niya pag-usisa ay mas lalo lang nagpabigat sa aking dibdib. Para akong isang traidor na nagtatago sa ilalim ng sarili kong bubong. Ang takot na kumakalat sa baryo ay pansamantalang humupa dahil sa pagtigil ng pag-atake, ngunit ang laso ng hinala ay nanatili, at ang laso na iyon ay nagsimula ng kumalat sa loop ng aming tahanan. Isang hapon, ipinatawag ni Kapitana Elena ang lahat ng residente para sa isang mahalagang anunsyo. Tumayo siya sa harap ng barangay hall. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. "Mga kababayan," simula niya, "ang katahimikang tinatamasa natin ngayon ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay maging kampante. Ang halimaw na nakapulang kapa ay maaring nagtatago lamang. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling mahasik ng lagim." Huminga siya ng malalim. Dahil dito, ginamit ko ang aking mga koneksyon upang humingi ng tulong mula sa isang eksperto. Isang taong ang buong buhay ay ginugol sa pagtugis sa manilalang ng dilim. Sa hudyat niya, isang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng bulwagan. Dumating siya hindi sakay ngang kabayo o karwahe, kundi ngang isang luma at maingay na motorsiklo. Siya ay payat, hindi matangkat, ngunit ang kanyang katawan ay tila purong litit. Ang kanyang balat ay kayumanggi at sunok sa araw. At ang kanyang nga mata ay tila nakakita ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundo. Nakasabit sa kanyang baywang ang isang itak, isang latigo na gawa sa buntot ng pagi, at ilang supot na puno ng asin at tinurok na bawang. Ang kanyang presensya ay agad na nakpabago sa hangin. Kung si Lira ay isang misteryosong bagyo, ang lalaking ito ay isang matalim na kidlat. "Ipinakikilala ko sa inyo si Dante," deklara ni Kapitana Elena, isang batikang manunugis. Narito siya upang tuluyan ng linisin ang ating baryo at siguraduhin ang ating kaligtasan. Ang matao ay nagbulungan. Ang pangalan ni Dante ay parang isang alamat sa Makarati bayan. Isang mangangaso na walang awa at walang pinapalampas na aswang. Lumakat si Dante sa gitnang matao at ang kanyang mata ay isa lang ang hinahanap. Huminto siya sa harap ni Lira. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagpakita nga anumang paggalang. Sa halip, tiningnan niya si Lira na parang isang bagay na sinusuri. Umikot siya sa paligid ni Lira, bahagyang sumisinghot sa hangin, na parabang inaamoy ang anumang itinatagong baho. "Kapitana," sabi ni Dante, ang kanyang boses ay magaspang. "Ito ba ang sinasabi mong antingera?" Tumango si Kapitana Elena. Siya si Lira, ang nagligtas kay Elara. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. "Antingera? Tignan natin." Humarap siya kay Lira. "Sabihin mo sa akin, bini-bini, anong uri ng orasyon ang ginagamit mo laban sa isang tikbalang na naligaw sa daan?" Ang tanong ay isang bitak, isang pagsubok. Nakita ko ang panandaliang pag-atubili sa mga mata ni Lira bago siya sumagot.
Ang bawat nilalang ay may sariling kahinaan. Hindi sa orasyon, kundi sa pag-unawa sa kanilang takot na kasalalay ang tagumpay. Isang sagot na puno ng filosofiya, isang sagot na ligtas. Mumisi si Dante, isang sagot na parang sa isang politiko, hindi sa isang antingera. Malinaw na hindi siya kumbinsido. Kinagabihan, habang ako ay nakigip ng tubig, tinawag ako ni Kapitana Elena. Dinala niya ako sa isang lugar na walang ibang makakarinig. "Elara," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pakukunwaring pag-alala. "Alam kong kaibigan mo si Lyra." Ngunit nakita mo ang reaksyon ni Dante. Maging ako man ay may pagdududa. Kaya ko siya ipinatawag para sa kaligtasan nating lahat. Para sa kaligtasan mo. Hinawakan niya ang aking balikat. "Kailangan ko ang iyong tulong. Makmasid ka. Anumang kakaibang kilos, anumang bagay na kahinahinala na makita mo kay Lyra, sabihin mo sa akin. Huwag kang matakot. Si Dante na ang bahala. Para akong naipit sa pagitan ng dalawang naglalakihang bato. Ang aking katapatan sa kaibigan ko at ang aking tungkulin sa baryo. Ang mas masama pa, alam kong mayroon nga akong itinatago. Ang sikretong garapon. Hindi na nagsayang ang oras si Dante. Kinabukasan, nakita na siya sa iba't ibang sulok nga baryo. Sinuri niya ang lugar kung saan pinatay ang hayop. Nakbaon siya ng malilit na krus na gawa sa kahoy, sa mga hangganan ng baryo, at naksaboy ng asin, sa mabintana ng bawat bahay. Ang kanyang bawat kilos ay proporsyonal at nakakakilabot. Palagi niyang hinahanap ng paraan para makasalamuha si Lyra. Bigla na lang siyang susulpot, magtatanong tungkol sa mga halaman, sa mga anting-anting, sa mga aswang. Bawat tanong ay isang pagsubok. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos nahihiwa sa hangin. At ako, nasa gitnang lahat ng ito, ang aking takot ay doble na. Natatakot ako para kay Lyra. Dahil alam ko na anumang oras ay maaring matuklasan ni Dante ang kanyang sikreto. At natatakot din ako para sa aking sarili. Paano kung malaman ni Dante na alam ko ang lahat? Paano kung isipin niyang kasapwat ako? Isang gabi, ang aking pinakamasamang kinatatakutan ay muntik ng makatoto. Kumatok sa aming pinto si Dante. Sinabi niyang kailangan niyang inspeksyonin ang aming bahay upang siguraduhin walang masamang espiritu ang makakapasok. Pumasok siya at ang kanyang nga mata ay parang sa isang buwitrang naghahanap ng mamatay na hayop. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng aming maliit na kubo. Ang kanyang mamata ay nanatili ng matagal sa pintuan ng silid ni Lyra. Ang aking puso ay kumakaripas sa bilis. Pinipigilan ko ang aking paghinga. "Huwag kang pumasok." Pakiusap, "Huwag kang pumasok." Sigaw ng aking isipan. Hindi siya pumasok. Ngunit bago siya umalis, tumingin siya ng diretso sa aking nga mata. Isang tingin na tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Isang tingin na nagsasabing, "Alam kong may itinatago ka." Nang umalis siya, naiwan kaming dalawa ni Lyra sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas maingay pa kaysa sa sigaw. Ang anino ni Dante, ang proporsyonal na mga ngaso, ay nakabantay na ngayon sa aming tahanan. Si Lyra ay opisyal ng tinutugis at ako, ang kanyang kaibigan, ay naipit sa isang bitak na walang labasan. Ang pamumuhay kasama, si Lyra ay naging isang ehersisyo sa pagpipigil. Bawat araw ay parang paglakad sa isang manipis na tali. Sa umaga, siya ang Lyra na aking kaibigan, mahinahon at matulungin. Ngunit sa gabi, kapag ang kadiliman ay lumalamon na sa aming kubo, hindi ko maiwasang isipin ang garapon sa ilalim ng kanyang baul. Ang imahe nito ay nakatatak na sa aking isipan. Si Dante, sa kabilang banda, ay naging isang palagiang anino sa aming buhay. Hindi na siya nagtatago. Hayagan na niyang sinusundan si Lyra, na parabang isang lobo na nagabang sa kanyang biktima. Nag-iwan siyang mamaliliit na patibong. Isang bungkos ng bawang na nakasabit sa puno malapit sa aming balon. Isang linya nga asin sa aming hagdanan na bigla na lang lilitaw. Si Lyra ay hindi natitinag. Iniwasan niya ang naito ng walang emosyon, na mas lalo lang nakpagalit kay Dante at nakpatindi sa hinala ng nga taga-baryo. Ang mangiti na dati kong natatanggap mula sa aking makapitbahay ay napalitan na nga matitinapunong pakdududa at takot. Ako, bilang kasama ni Lyra sa isang bubong, ay damay sa kanilang paghusga. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Isang hapon,
Pumunta si Lira sa gubat upang manguha ng mga halamang gamot. Ito ay isang bagay na madalas niyang gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang malamig na kaba. Nakita ko mula sa malayo si Dante. Sumusunod sa kanya na parang isang ahas sa damuhan. Alam kong may masamang mangyayari. Isang puwersa sa loob ko, isang halo ng takot at isang kakatuwang pakiramdam ng responsibilidad ang nagtulak sa aking sumunod sa kanila. Maingat akong naglakad, nagtatago sa mapuno. Ang aking puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Naabutan ko sila sa isang maliit na sapasagitnang kakahuyan. Doon, hinarap ni Dante si Lira. Wala ng paligoy-igoy. Hindi ka antingra, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Isa kang malilinlang. Naamoy ko ang bahongang kadiliman sa iyo. Mula pa noong una kitang makita, kumuha siyang isang dakot ng abo at asin mula sa kanyang supot at ibinato ito kay Lira. Sa isang kilos na hindi pangkaraniwan sa bilis, naiwasan ito ni Lira. Ang abo ay tumama sa isang puno at ang balat nito ay umusok na parang nasusunog. Ang isang tunay na antingera ay hindi iwas sa bendisyon. Patuloy ni Dante. Pero ikaw, natatakot ka dahil hindi liwanag ang nasa puso mo, kundi dilim. Hinugot ni Dante ang kanyang latigo. Ang dulo nito ay kumislap sa sinang nga araw. Amin ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, iwinasiwas niya ang latigo. Ngunit si Lira, sa halip na lumaban, ay panay lang ang ilag. Ang kanyang magkilos ay parang isang sayo, mabilis at malambot, ngunit puno ng desperasyon. Hindi siya umaatake, puro depensa lamang. Nakita ko ang sakit sa kanyang nga mata, hindi dahil sa takot sa latigo, kundi dahil sa pang-akusa. Tama na, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Tumayo ako sa pagitan nilang dalawa, nanginginig, gamit ang isang piraso ngang kahoy bilang aking panangga. Nagulat si Dante. Elara, umalis ka diyan. Delikado ito. Mas delikado ka. Sagot ko. Ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo siya. Bakit mo siya pinoprotektahan? Sigaw ni Dante. Ang kanyang muka ay puno ng pakalito. Hindi mo ba nakikita? Hindi siya tao. Ang makilos niya, ang bilis niya, isa siyang halimaw. Ang masalita niya ay tumama sa akin na parang sampal. Dahil sa isang sulok na aking isipan, iyon din ang aking pinaniniwalaan. Ngunit nang makita ko si Lira na nakatayo sa aking likuran, walang kalaban-laban, may ibang damdamin ang nanay. Wala kang katibayan. Sigaw ko pabalik. Puro ka lang hinala. Umalis ka. Hayaan mo kami. Nagtagal ang aming pagtititigan. Si Dante, na ayaw akong saktan, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang latigo. Ngunit ang kanyang nga mata ay nakbabaga pa rin sa galit. Tumingin siya sa akin, punong pakadismaya. Mag-ingat ka sa kinukupkop mo, Elara. Baka isang araw, ikaw din ang kanyang maging biktima. Pagkasabi nun, tumalikot siya at naglakad palayo. Naiwan kami ni Lira sa katahimikan ng gubat. Ang hangin ay punong nga salitang hindi namin masabi. Naglakad kami pauwi nang walang imikan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bakit ko ginawa iyon? Bakit ko ipinaktanggol ang babaeng kinatatakutan ko? Pagdating ng gabi, umupo kami sa labas ng kubo. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ngunit ang liwanag nito ay hindi sapat para pawiin ang dilim sa pagitan naming dalawa. Si Lira ang unang bumasak sa katahimikan. Salamat Elara, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at punong pasakit. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Kahit na alam kong may duda ka na rin sa akin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang kahinaan. Tama si Dante, bulong niya. Hindi ako isang antingra. Ang aking puso ay tila huminto sa paktibok. At tama rin siya, hindi ako ordinaryong tao. Huminga siya ng malalim na parabang nag-ipon ng lahat ng lakas sa buong mundo para sabihin ang sumunod na salita. Isa akong aswang, Elara. Ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Hindi ako nakagalaw, hindi ako nakahinga. Bago pa man ako makapag-react, nagpatuloy siya. Ang kanyang masalita ay mabilis na lumalabas na parang isang ilok na sumira sa kanyang prinsa. Ipinanganak akong ganito, nasa dugo ko,
Nasalahi ko. Ngunit ang pamilya ko, pinili naming mamuhay ng iba. Sumumpa kami na hindi kami mananakit ng tao. Sa halip, ginagamit namin ang aming lakas para tugisin ang makatulad naming pumapatay at nahahasik ng lagim. Ang aswang na umatake sa iyo, iyon ang mauri na aming pinupuksa. Tumingin siya sa sahig. Nagpapanggap akong antingera? Para matanggap akong nga tao? Para makatulong ako nang hindi ako hinahabol? Nang hindi ako hinuhusgahan? Ang balat na nakita mo sa garapon. Napatingin ako sa kanya. Gulat na alam niya. Galing iyon sa isang aswang na pinatay ko sa Mindoro. Isang paalala sa aking sinumpaan, ang kapangyarihan kong magpagaling ay hindi banal. Ito ay parte ng aking pagkatao, isang bagay na pinipilit kong gamitin sa kabutihan. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Ang lahat ng aking takot ay totoo pala. Ngunit ang katotohanang nasa likod nito ay mas komplikado kaysa sa aking inakala. Ang halimaw na kinatatakutan ko ay may konsensya pala, may puso na gustong gumawa ng tama. Tumingin ako sa kanya, hindi na bilang isang halimaw, kundi bilang isang nilalang na nakakulong sa isang malagim na tadhana. Ang aking takot ay hindi nawala, ngunit ngayon, may kasama na itong awa at isang kakarampot na pag-unawa. Hindi ako nagsalita, umupo lang ako doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kasama ang aking kaibigan, ang aking kaibigang aswang. Ang aming relasyon ay tuluyan ng nagbago. Ang pader ngang pagdududa ay gumuho, ngunit ang bumaksak sa amin ay ang bigat ng isang mapanganib at nakakatakot na katotohanan. Ang gabi pagkatapos ng paamin ni Lyra ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Walang nasalita sa amin. Nakaupo lang kami doon, sa ilalim ng buwan, pinakikinggan ang huningang ngakuliglik, habang ang bigat ng katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa aking pagkatao. Hindi na siya ang misteryosong antingera. At ako ay hindi na ang simpleng taga-baryo. Magkaibigan pa rin kami, ngunit ang aming pagkakaibigan ay nababalot na ngayon ng isang sikretong kayang pumatay sa aming dalawa. Kinabukasan, ang hangin sa aming kubo ay mabigat. Si Lyra ay tila mas pagod kaysa dati. May isang kakaibang pamumutla sa kanyang balat na ngayon ko lang napansin. Habang siya ay nag-iinat, nakita ko siyang napahawak sa kanyang tagiliran, na para bang may kirot siyang nararamdaman. Ayos ka lang? Tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang nga mata, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa pagod. Nakita ko ang pangangailangan. May kailangan akong puntahan. Elara, sabi niya, isang lugar na mahalaga sa amin. Pagkatapos ng nga nangyari, kailangan kong bumalik doon. Nakalangan ako. Ang gubat ay nakdulot na sa akin ng sapat na takot. Anong lugar? Tanong ko. Kung gusto mong lubusang maintindihan kung ano ako, kung sino kami, sabi niya, kailangan mong makita. Ito ay isang imbitasyon, isang pagsubok sa aking bagong tuklas na pag-unawa. Ang isang bahagi sa akin ay gustong tumanggi, manatili sa kaligtasan ng aking kubo. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging uhaw sa kasagutan, ang siyang nanay, tumango ako. Nagsimula kaming maglakad. Iniwan namin ang pamilyar na malandas ng baryo at pumasok kami sa pusot ng gubat. Habang kami ay lumalayo, ang gubat ay tila nagbabago. Ang nga puno ay nagiging mas matatanda, mas malalaki. Ang kanilang masanga ay parang mabutuhing kamay na nakaunat sa langit. Ang sikat ng araw ay hirap ng tumagos, at ang paligid ay naging malamlam at tahimik. Ang karaniwang ingay ngam nga ibon at insekto ay napalitan ngang isang malalim na katahimikan, na parabang ang gubat mismo ay nakpipigil ng hininga. Ramdam ko ang isang kakaibang enerhiya sa hangin, isang bagay na sinauna at makapangyarihan. Si Lyra ay naglalakat ng may kumpiyansa, na parabang kabisado niya ang bawat puno at bawat bato. Ito ang kanyang mundo. Pakalipas ng halos isang oras na paglalakad, narating namin ang isang lugar na hindi ko pa nakikita kahit sa aking mapanaginip. Isang bilog na espasyo na napapaligiran ng nga dambuhalang puno nga balete. Ang kanilang maugat ay nakalat sa lupa na parang may ganteng ugat ng isang natutulok na nilalang. Sa gitna, may isang malaking batong na babalutan ng lumot. Mula sa ilalim nito, isang maliit na bukal ang dumadaloy, at ang tubig nito ay maitim ngunit sobrang linaw. Isang manipis na ambon ang bumabalot sa buong lugar. Ang hangin dito ay mabigat, puno amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon, at isang bagay na hindi ko matukoy.
Isang bagay na makapangyarihan. Ito ang himlayan. Bulong ni Lira. Ang kanyang boses ay punong paggalang. Ang ibig sabihin, pahingahan. Dito kami kumukuhang lakas. Hindi mula sa dugong tao, kundi mula sa lupa, mula sa mga ugat ng mundo. Dito rin nagpapahinga ang makaluluwa ng aming lahi na piniling huwak manakit at mamuhay ng payapa. Ang kanyang masalita ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking pag-unawa. Ang lugar na ito, na dapat sana'y katakutan, ay may dalang pakiramdam ng kapayapaan at kalungkutan. Habang ako ay nakatitik sa maitim na tubig ng bukal, isang anino ang gumalaw mula sa likod ng isa sa mga punong balete. Isang lalaki ang lumitaw ng walang anumang tunok. Siya ay sobrang tanda na. Ang kanyang balat ay kulubot na, parang balat ng isang tuyong puno, mahaba at puti na. Ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ang nakakuha ng aking pansin. Ang na ito ay hindi na maliwanag, ngunit malalim at punong ang karunungan, na parabang nakita na nito ang paglipas ng daan-daang taon. May hawak siyang isang simpleng tungkot na kahoy. Lira, apo, sabi nga tanda. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng gatuyong dahon. Ang pagtawag niya kay Lirang apo ay nagpakumpirmang kanilang koneksyon. Bakit ka nakdala ng isang tagalabas sa sagradong lugar na ito? Yumuko si Lira bilang paggalang. Lolo Mateo, siya po si Elara, isa siyang kaibigan. Kailangan niya pong malaman ang katotohanan. Ikinuwento ni Lira ang lahat. Ang paatake sa baryo, ang multong nakapulang kapa, ang pagdating ni Dante, at ang kanyang paamin sa akin. Ang matanda, na nagpakilalang si Lolo Mateo, ay tahimik lang na nakinig. Ang kanyang muka ay hindi nakbago, ngunit ramdam ko ang pagtindi ng kanyang presensya. Nang matapos si Lira, tumingin siya sa malayo. Ang mapag-atake sa inyong baryo ay hindi nakataon lamang, sabi niya. Ang pagpatay sa mahayop, ang mga simbolong iniwan, iyon ay isang ritual. Isang ritual para dungisan ang lupain para pahinain ang kapangyarihan ng himlayan. Tumingin siya sa aming dalawa at ang kanyang mga mata ay puno ng isang sinaunang babala. May isang sinaunang sumpa na nakatali sa lugar na ito. Isang kasunduan sa pagitan ng mga unang aswang at mga unang tao. Isang selyo na nagpapanatiling ng balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Huminto siya sandali. Hinahayaan ang bigat ng kanyang salita na bumaon sa amin. May isang taong nagtatangkang sirain ang selyo na iyon. Isang taong may maitim na kaalaman at mas maitim na puso. Kapag nagawa niya ito, hindi lang ang naaswang sa gubat na ito ang magwawala. Ang isang kadiliman na mas matanda pa sa ating lahat ay kakawala at lalamunin nito ang lahat ng may buhay. Ang aking dugo ay tila na gelo. Ang problemang aming baryo ay hindi na lang tungkol sa isang halimaw na pumapatay ngayop. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot. Bago pa kami makapagsalita, si Lolo Mateo ay bumaling sa akin. Ang kanyang nga matang malalim ay tila tumatagos hanggang sa aking kaluluwa. Ang iyong dugo ay may sarili ring alaala. Anak, sabi niya sa akin. Mag-ingat ka sa mga lihim na ibubulong nito sa iyo. Pagkasabi nun sa isang iglap, tila nilamon siya nga aninong puno. Naglaho siya ng kasing tahimik ng kanyang pakdeting. Naiwan kaming dalawa ni Lira sa gitna ng himlayan. Ang katahimikan ay mas mabigat ngayon, puno ng isang bagong uringang takot. Pumunta kami rito para sa mga sagot. Ngunit ang natakpuan namin ay isang mas malaking tanong, isang mas nakakatakot na misteryo. Ang aming kalaban ay hindi lang si Dante o ang multong nakapula. Ang aming tunay na kalaban ay isang sinaunang sumpa at kung sino manghangal ang nagtatangkang gisingin ito. Ang ilang araw pagkatapos ng aming pagpunta sa himlayan, ay nagdulot ng isang kakaibang pagbabago sa aming samahan ni Lira. Ang pader na hiwaga sa pagitan namin ay gumuho, at sa lugar nito, isang tulay na gawa sa isang mapanganib na sikreto ang nabuo. Nausap kami sa pabulong na paraan, pinaaralan ang babala ni Lolo Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na lang ako isang simpleng tagamasid. Kasama na ako sa laban. Sinimulan akong turuan ni Lira ng mabagay na hindi ko kailanman inakalang malalaman. Ipinakita niya sa akin kung paano tukuyin ang mga halamang may kakayahang makaramdam ng maitim na enerhiya, kung paano basahin ang mga kilos ng hangin sa gabi. Ang aking dugo, na minsang sinabi ni Lolo Mateo na may sariling alaala, ay tila nagigising. Ngunit ang aming bagong tuklas na pagkakaisa ay hindi pala nakatakdang magtagal. Isang hapon,
Isang tanot ang dumating sa aming bahay na may dalang mensahe. Elara, ipinapatawa ka ni Kapitana Elena, ikaw lang daw, at mahalaga ang pag-usapan. Agad na bumalik ang kaba sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Lira. Ang kanyang mamata ay punong pag-aalala. Mag-ingat ka, Elara, sabi niya. Ang kapitana ay tila isang ahas na nagtatago sa damuhan. Masyadong matamis ang kanyang nasalita. Alam kong tama siya, ngunit ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng mas malaking hinala. Kaya ko ito, sabi ko. Sinusubukan kuminsihin hindi lang siya, kundi pati na rin ang aking sarili. Pagdating ko sa barangay hall, ito ay sarado at tahimik. Si Kapitana Elena lang ang naroon, nag-abang sa akin. Ang kanyang ngiti ay malumanay, ngunit may kakaibang lamig itong dala. Elara, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing na parang sa isang ina. Pinatawa kita dahil labis akong nag-alala para sa iyo. Nitong nakaraang gabi, hindi ako makatulog. Binabangungot ako. Ikinuwento niya ang kanyang panaginip, pangitain daw ng isang malaking dilim na lalamon sa San Isidro at sa gitna raw ng dilim na iyon ay ang anyo ni Lira. Alam kong nagsisinungaling siya, ngunit ang kanyang salita ay tila may kapangyarihang hipnotismo. Alam kong may itinatago ka, Elara. Sabi niya habang papalapit sa akin. Nakikita ko ang takot sa iyong mamata. Takot na itinatago mo para sa iyong kaibigan. Dinala niya ako sa kanyang pribadong opisina. Mula sa isang nakakandadong kabinet, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa isang pulang telang pelus. Maingat, niya itong inilapak sa mesa. Ito, sabi niya, ay isang pamana mula sa maunang babaylan ng lupaing ito. Isang salamin ng katotohanan. Sinasabi nila na hindi ito kailanman nagsisinungaling. Ipinapakita nito ang tunay na anyong kaluluwang isang tao. Ang salamin ay luma na. Ang frame nito ay gawa sa pilak na nangitim na sa katagalan. At may mga nakaukit ditong nga simbolo na hindi ko maintindihan. Ang salamin mismo ay madilim, halos itim, at tila sinisipsip nito ang liwanag salop ng silit. Nagsindi siya na ilang itim na kandila na may masangsang na amoy at nagsimulang bumulong ng mga salitang hindi ko mawari. Ang kanyang boses ay mababa at nakakaantok. Inabot niya sa akin ang salamin. Hawakan mo ito, Elara, utos niya. At isipin mo ang taong nais mong makita ang tunay na kaluluwa. Isipin mo si Lira. Hilingin mo sa salamin na ipakita sa iyo ang kanyang tunay na anyo. Nagatubili ako. Ang babala ni Lira ay umalingaw sa aking isipan. Ngunit si Kapitana Elena ay mapilit. Gawin mo ito para sa kapayapaan ng iyong isipan, Elara. Para malaman mo kung ang iyong katapatan ay nasa tamang tao. Para malaman natin kung sino ang tunay na kalaban. Nanginginig ang aking makamay habang hawak ko ang malamig na salamin. Ang kanyang nga salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking isipan. Ginigising ang lahat ng aking natitirang takot at pagdududa. Pumikit ako at inisip ko si Lira. Sa una, walang nangyari. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang itim na ibabaw ng salamin ay nagsimulang gumalaw na parang tubig. Dahan-dahan, isang imahe ang nabuo, si Lira. Ngunit hindi ito ang Lira na kilala ko. Ang kanyang mata ay hindi na malumanay. Ang maito ay dalawang butas na nakbabaga ng pulang apoy. Punong galit at kasamaan. Ang kanyang bibig ay umunat sa isang malupit na ngisi at nakita ko hindi lang ang dalawang pangil, kundi isang buong hanay ngang matutulis ng ngipin na parang karayom. Ang kanyang balat ay tila gumagalaw. At ang kaliskis na nakita ko sa garapon ay unti-unting lumitaw at bumalot sa kanyang buong katawan. Mula sa kanyang likuran, dalawang pakpak na gawa sa tuyong balat ang pumunit sa kanyang damit at lumabas. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ang Lira sa salamin ay tumingin ng diretso sa akin. Tumawa ito. Isang tawa na nakakakilabot, umaling-aungaw sa loop ng silit, na parabang nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Elara, bulong ng imahe mula sa salamin. Napasigaw ako. Nabitawan ko ang salamin, ngunit mabilis itong nasalo ni Kapitana Elena. Napaurong ako. Humahagulgo. Hinahabol ang aking hininga. Ang pangitain ay sobrang totu, sobrang linaw. Ito ang kumpirmasyon ng aking pinakamasamang bangungot. Agad na lumapit sa akin si Kapitana Elena. Punong pagkukunwaring awa, niyakap niya ako. Tahan na, Elara. Nakita mo na. Bulong niya.
Iyan ang halimaw na itinatago niya sa likod ng kanyang maamong mukha. Iyan ang nilalang na pinatuloy mo sa iyong tahanan at tinuring na kaibigan. Humigpit ang kanyang yakap. Naalala mo ba ang babala ni Lolo Mateo tungkol sa isang sinaunang sumpa? Tungkol sa isang taong sisira sa selyo? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagkangkalungkutan. Silira iyon, Elara. Siya ang sumpa. Siya ang sisira sa ating lahat. Ang kanyang nga salita ay ang huling patalim na bumaon sa aking puso. Ginamit niya ang totoong babala ni Lolo Mateo at binaluktot ito. Ginawa itong isang sandata para tuluyang wasakin ang aking tiwala. Wasak. Iyon ang tanging salitang kaya kong isipin. Ang lahat ng pagunawa na sinimulan kong buuin ay gumuho. Ang natira na lang ay ang imahe ng halimaw sa salamin at ang nakakabinging tawa nito. Hinawakan ni Kapitana Elena ang aking mukha. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ngayong alam na natin ang katotohanan, gagawa tayo ng paraan para pigilan siya. Ngunit kailangan kong itanong ito sa iyo, Elara. At kailangan kong malaman ang iyong sagot. Nasa panig ka ba namin? Hindi ako sumagot. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, sa gitna ng aking maluha at panginginig, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking puso. Isang pakiramdam na isinilang mula sa matinding takot. Ang alyansa sa pagitan namin ni Lyra ay winasa na. Ang aking maaraw ay naging isang serye ng kasinungalingan. Sa umaga, pinipilit kong ngumiti at makisalamuha sa mga tao. Ngunit ang aking mga mata ay palaging naghahanap sa anino ni Dante o sa mapanuring titik ni Kapitana Elena. Sa gabi, ang aking munting kubo ay nagiging isang kulungan na kasama ang babaeng kinatatakutan ko ng higit sa anupaman. Si Lyra ay nalilito. Ramdam niya ang pader na itinayo ko sa pagitan namin. Ilang beses siyang sumubok na magtanong, Elara, may problema ba? May nagawa ba akong mali? Ngunit ang tanging naisasagot ko ay isang malamig na wala bago ako tumalikod. Ang bawat pakiwas ko ay parang isang patalim na itinara ko hindi lang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa sarili ko. Isang gabi, habang kami ay nasa loob ng opisinang kapitana, binuo namin ang plano. Kailangan nating ipakita sa buong baryo ang kanyang tunay na anyo, sabi ni Dante, habang hinahasa ang kanyang itak. Kailangan nila itong makita sa sarili nilang nga mata para maniwala. Si Kapitana Elena ay bumaling sa akin, Elara, ikaw ang kailangan namin para mailabas siya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Ang bigat ng kanilang nga salita ay dumagan sa akin. Gagawin ko siyang pain. Itutulak ko ang aking kaibigan sa isang bitak. Ngunit sa tuwing mag-aalinlangan ako, ang imaheng ng halimaw sa salamin ang bumabalik sa aking isipan, pinapatay ang anumang awas sa aking puso, tumango ako. Kinagabihan, ang plano ay isinagawa. Isang malakas na sigaw ang bumasak sa katahimikan. Isang lalaki na alam kong tauhan ni Kapitana Elena ang tumakbo sa gitna ng baryo. Ang kanyang mukha ay puno ng pakukunwaring takot. Aswang, may aswang sa may lumang puno ng balete. Inatake ang aking mahayop. Sa isang iglap, ang mataw ay naglabasan mula sa kanilang nga bahay. May dalang nga sulo at itak. Ang takot ay muling gumapang sa aming baryo. Si Dante ay agad na pumagit na parang isang general. Nasaan na ang antingera ninyo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Hayaan nating patunayan niya ang kanyang sarili. Ito na ang hudyat. Pumasok ako sa aming kubo. Nandun si Lyra, nakatayo, handa nang umalis. Lyra, may umaatake. Sabi ko, pinipilit kong manginig ang aking boses. Kailangan kang baryo. Tumingin siya sa akin. At sa kabila nga aking malamig na pakikitungo sa kanya nitong manakarang araw, nakita ko pa rin sa kanyang nga mata ang determinasyong tumulong. Walang pag-alinlangan, tumango siya at sumunod sa akin. Ang bawat hakbang papalapit sa punong balete ay parang isang hakbang papalapit sa aking sariling libingan. Ang nga taga-baryo ay nakapalibot sa isang malawak na espasyo. Ang kanilang nga sulo ay lumilikang isang pader ng apoy at anino. Sa gitna, isang aswang na may malaking pangangatawan ang nakatayo sa ibabaw ng isang patay na kambing. Ang buong eksena ay parang isang dula sa entablado, isang dulang kataksilan. Pagdating ni Lyra, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngumisi si Dante. Sige, anting ra, sabi niya. Ipakita mo sa amin ang iyong galing. Talunin mo ang halimaw na iyan. Kung kaya mo, walang umatrasan si Lyra. Sa harap ng buong baryo, kailangan niyang lumaban.
Sumugot siya. Ang dalawang aswang ay nakpang-abot sa gitna. Ang tunongang kanilang pakbabanggaan, ang kamot ng gakuko, ang maungol, ay pumuno sa hangin. Si Lira ay magaling, mabilis at malakas. Ngunit ang kalaban niya ay tila katapat niya. Sa kalagitnaan ng laban, sumigaw si Dante. Ang kanyang pulsras, pekang anting-anting lang iyan. Walang kwenta. Kasabay ng kanyang sigaw, sa isang perpektong tiempo, ang kalabang aswang ay sumugot hindi para manakit, kundi para sa kanyang pulso. Isang malakas na laguto ang narinig, at ang pulsras na buto ni Lira ay nabiya at nahulo sa lupa. Napasinghap ang mataw. Ngunit nakpatuloy sa paglaban si Lira. Patunay na ang lakas niya ay hindi galing sa anting-anting. Ngunit sa mamata ng matagabaryo, ito ang unang patunay na si Dante ay nagsasabing ang toto. Nagsimulang manaik sa laban si Lira. Malapit na niyang matalo ang kalaban, ngunit ang lahat ay ayon sa plano. Ang kalabang aswang, sa halip na umatake ng harapan, ay biglang yumuko at sinuwak si Lira ng buong lakas. Diretso sa kanyang bibig. Isang malakas na kalabok ang umalingaw-ngaw. Napatalsik si Lira at napahawak siya sa kanyang bibig. Dugo ang umago sa pagitan ng kanyang nga daliri. Dahan-dahan, habang ang lahat ay nakatingin, inalis niya ang kanyang kamay. Isang maliit at puting bagay ang nahulog mula sa kanyang bibig at tumama sa lupa. Hindi ito ordinaryong ngipin. Mukha itong isang takip, isang selyo, at sa pagkawalan nito, isang nakakakilabot na pagbabago ang naganap. Ang mangipin ni Lira, partikular ang kanyang mapangil, ay nagsimulang humaba. Naging matulis ang naito, kumikinang sa liwanang masulo. Isang ungol na hindi pang tao ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog na hindi niya makontrol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gulat at sakit. Isang kolektibong sigaw ngang takot ang narinig mula sa matao. Aswang! Sigaw ngang isang lalaki. Isa siyang aswang! Nilinlang niya tayong lahat. Tumingin si Lira sa mamuhangang. Matao minsan niyang ipinaktanggol. Nakita niya ang takot, ang galit, ang pakasuklam. At sa huli, ang kanyang mga mata ay napunta sa akin. Nakita niya, sa aking mga mata hindi ang tulong, kundi ang pagkumpirma sa kanilang mga akusasyon. At sa sandaling iyon, alam kong dinurok ko ang kanyang puso sa gitna ng kahihiyan, ng sakit, at ng pagtataksil. Tumalikot si Lira at tumakbo. Tumakbo siya papalayo. Papalayo sa masigaw. Papalayo sa mahumuhuska. Papalayo sa akin. Ang masigaw na halimaw at patay na aswang ay humabol sa kanya sa kadiliman ng gubat. Ang kalaban niyang aswang ay mabilis ding naglaho. Ang kanyang misyon ay tapos na. Tumayo si Dante sa gitna. Itinaas ang kanyang kamay. Sinabi ko sa inyo, deklara niya, isang halimaw na nakpapanggap. Ngunit ngayon, ligtas na kayo. Ang matao ay nagsimulang magbunyi. Ngunit ako, nakatayo lang ako roon, hindi makagalaw. Dapat ay makaramdam akong ginhawa ng tagumpay. Ngunit ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig na kabiguan. Ang imaheng nga mata ni Lira bago siya tumakbo nga matang puno ngang sakit at pagtataksil ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Ang tagumpay na ito ay may lasa nga bu. Ang aming baryo ay ligtas na? Ngunit sa anong halaga? Pagkatapos ng kaguluhan, habang ang nga taga-baryo ay nagbubunyi pa sa labas, dinala kami ni Kapitana Elena sa loop ng kanyang opisina. Si Dante, si Rico nakararating lang at gulong-gulo, at ako. Kumuha siyang isang boteng alak. Ang kanyang muha ay nagliliwanag sa tagumpay. Isang tagay. Sabi niya, para sa ating tagumpay laban sa halimaw na naktago sa ating harapan. Para sa katapangan ni Dante at sa tulong ni Elara. Itinaas ni Dante ang kanyang baso. Ang kanyang muha ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ako, hindi ko magawang uminom. Nakaupo lang ako roon. Ang aking katawan ay nanlalamig. Ang imahe nga mata ni Lira ay hindi malis sa aking isipan. Ngayong naitaboy na natin siya, ano ang susunod na plano, Kapitana? Tanong ni Dante. Kailangan pa rin nating tugisin ang aswang na iyon bago pa ito makapaminsala sa ibang lugar. Isang kakatuwang ngiti ang sumilay sa malabi ni Kapitana Elena. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mamata. Hayaan mo na siya, Dante, sabi niya. Wala na siyang silbi sa atin. Ang kanyang nasalita ay tila isang maling nota sa isang perpektong kanta. Nakatinginan kami ni Dante.
Parehong naguguluhan? Silbi? Ulit ni Dante. Ang trabaho ko ay pumatay nga aswang. Hindi palayasin lang sila. Tumawa si Kapitana Elena. Isang tawang walang kagalakan. Ang giyong trabaho ay tapos na, manunugis. At nagawa mo ito ng napakahusay. Tumayo siya. Ngunit mayroon pa akong huling bagay na kailangang ipakita sa inyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nakaroon ng isang madilim at masiglang tono. Ang tunay na pinakmumulan ng kapangyarihan sa lupaing ito. Ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mawalan ni Lyra. Lumakat siya patungo sa malaking mesa sa gitnang kanyang opisina. Sa isang malakas na tulak, naisunod niya ito at tumambat sa aming harapan ang isang bagay na nakatago sa sahig. Isang pinto. Isang trapdoor na gawa sa maitim na kahoy. At may nakaukit itong simbolo ng araw at buwan na makadikit. Biglang nanlamig ang hangin sa silid. Nang buksan niya ang pinto, isang amoy ang sumalubong sa amin, amoy ng alikabok, ng nabubulok na bagay at ng lumang dugo. Halikayo, utos niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang kabaitan. Nakalangan, si Dante ay sumunod. Ang isang kamay ay nasa hawakan ng kanyang itak. Sumunod ako, nanginginig sa takot. Bumaba kami sa isang hagdan ng bato patungo sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ang aking nga mata ay nanlaki sa aking nakita. Ito ay hindi isang simpleng silid. Ito ay isang altar ng kadiliman. Ang mapadar ay punong ng estanta na may mag-aagarapong naglalaman na malamang loob at magkakatwang nilalang. May mga manikang fudu na tinusukang ang mga karayom. Mabungong ang hayop at tao. At mga itim na kandilang nagliliyap. Sa gitna ay isang altar na bato. Puno nga tuyong mansang dugo. Ang kasamaang nararamdaman ko sa silid na ito ay 100 besas na mas matindi kaysa sa naramdaman ko sa himlayan. Humarap sa amin si Kapitana Elena. Ang kanyang muka ay nag-iba na. Wala na ang maskarang isang mabait na pinuno. Ang nasa harap namin ngayon ay isang nilalang na punong kasamaan at ambisyon. Nagtataka ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang ngisi ay nakakatakot. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang lahat. Nagsimula siyang magkwento. Siya raw ay isang mangkukulam. Isang inapongang isang makapangyarihang ang kanyang nga mangkukulam na matagal ng gustong. Angkinin ang kapangyarihang ng himlayan. Si Lyra, sabi niya na may halong pangungutya, ay isang hangal na naglalaro bilang isang bayani. Ang lahat ng nangyari ay isang malaking dula na ako ang nagsulat. Tumingin siya sa akin. Ang aswang na umatake sa iyo, Elara? Gawa-gawa ko lang iyon. Isang palabas para may lapit ko si Lyra sa baryo para makuha ko ang tiwala mo. Tumingin siya kay Dante. Ang multong nakapulang kapa, isa lamang sa aking ngalagat, isang panakot para mahasik ng takot at pagdududa. Para makaroon ako ng dahilan na ipatawag ka. Tanyak na manunugis. Ang salamin, gulong ko. Hindi makapaniwala. Tumawa siya. Ang salamin, isa lamang ilusyon. Isang larawan na itinaniming ko sa iyong isipan, gamit ang iyong sariling takot. Napakadali mong manipulahin, Elara. Pero bakit? Sigaw ni Dante. Bakit lahat ng ito? Dahil sa himlayan? Sagot niya. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy. Ang matandang Mateo na nakilala ninyo ay ang kanyang lolo. Ang hangal na bantay ng lugar na iyon. Ang kapangyarihan ng himlayan ay hindi dapat mapunta sa isang mahinang-lahinang. Nga aswang na ayaw manakit. Dapat ito ay nasa akin. Ngunit hindi ko ito makukuha hanggat may isang tagapag-alaga mula sa tamang dugo na nakatayo. Sa pagpapatalsik kay Lyra, sa pagwasak sa kanyang espiritu, pinahina ko ang pangunahing depensa ng himlayan. Pinamukha mo akong tanga. Sigaw ni Dante. Hinuhugot ang kanyang sandata. Ngunit bago pa siya makakilos, tumawa ng malakas si Kapitana Elena. Isang tawang nakakayanik sa buong silid. Huli na ang lahat. Mula sa maanino, lumabas ang iba pang manilalang. Ang multong nakapulang kapa at 2 pang aswang na mas malalaki pa kaysa sa manakita namin. Napapaligiran na kami. Elara, sabi niya, salamat sa iyong tulong. Ngunit dito na nagtatapos ang iyong papel. Itinaas ni Kapitana Elena ang kanyang nga kamay at isang itim na enerhiya ang nagsimulang umikot sa kanyang nga palat. Ang kanyang nga mata ay nagliliwanag sa kadiliman. Ang takot na naramdaman ko sa salamin ay walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman ko ngayon.
Hindi si Lira ang halimaw. Hindi siya kailanman naging halimaw. Ang totoong halimaw ay nasa harap namin. Nagtatago sa anyo ngang isang pinunong aming pinakatiwalaan. At ako ang naging kasangkapan niya para wasakin ang nag-iisang taong tunay na nagpoprotekta sa amin. At ngayon, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Saksihan ninyo ang pagbangon ng tunay na kapangyarihan. Ang bitak ay hindi lang pala para kay Lira. Para rin pala ito sa amin. Ang kasamaan sa lukngang silit sa ilalim ng lupa ay halos nakakasakal. Si Dante ay agad na kumilos, ngunit ang maalagad ni Kapitana Elena ay mas mabilis. Isang aswang ang sumugot sa kanya at ang kanilang laban ay yumanik sa buong silit. Ako na may hinarap ng multong nakapulang kapa. Ang aking takot ay napalitan ng isang matinding galit-galit sa aking sarili sa aking katangahan. Lumaban ako ng may baksik na hindi ko alam na mayroon ako, gamit ang isang sirang upuan bilang sandata. Ngunit kulang ito. Outnumbered kami. Itinaas ni Kapitana Elena ang kanyang kamay. Isang itim na enerhiya ang namuo na parang kidlat, handa nang tumama sa akin. Pumikit ako, hinihintay ang aking katapusan. Ngunit sa halip na sakit, isang malakas na dagundong mula sa itaas ang aming narinig. Ang trapdoor ay sumabog at isang anyo ang bumaksak sa gitna ng silit na parang isang bulalakaw. Si Lira, nagbalik siya. Ang kanyang mata ay hindi na puno ng sakit, kundi ngang isang dalisay na galit na nakatuon hindi sa akin, kundi kay Elena. Sa isang iglap, sinugot niya ang malagat ng mangkukulam. Ang kanyang bawat galo ay isang nakamamatay na sayaw. Ang kanyang pagdating ang nagbigay sa amin ngang pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan, habang si Lira ay nakikipaglaban, tumakbo ako palapit sa kanya. Ang ngaluha ay bumabaha sa aking nga mata. Lira, patawarin mo ako! Sigaw ko. Nilinlang niya ako. Patawad. Tumingin siya sa akin. At sa gitna ng kanyang galit, nakita ko ang isang kislap ng dati niyang pagtingin. Tumango siya. Mamaya na iyan, sabi niya. Kailangan muna nating tapusin ito. Ang simpleng salitang iyon ay sapat na. Ang aming nasirang alyansa ay muling nabuo sa gitnang apoy ng labanan. Si Dante, na nakita na ang tunay na kalaban, ay lumaban sa aming tabi ng buong tapang. Makakasama. Nilabanan namin ang halimaw at pilit na umakyat mula sa impyernong iyon. Ang aming patutunguhan ay malinaw, ang himlayan. Doon dapat maganap ang huling laban. Pagdating namin doon, ang payapang lugar na minsan kong nakita ay nakiba na. Ang langit ay madilim kahit walang ulap at ang hangin ay puno ng itim na enerhiya. Si Kapitana Elena ay nasa gitna na. Isinasagawa ang isang ritual sa ibabaw ng batong may bukal. Ang tubig nito ay kumukulo na ngayon sa itim na mahika. Si Lolo Mateo ay nandun, pilit na pinipigilan ang ritual gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit halatang nanghihina na siya. Huli na kayo! Sigaw ni Elena. Nagsimula na ang huling labanan. Si Dante ang humarap sa mga natitirang aswang. Ako na may tumakbo palapit kay Lolo Mateo. Gamitin mo ang mga halamang ito. Utos niya. Itinuturo ang ilang ugat sa tabing ng puno. Itanim mo sa paligid ng bato. Pigilan mo ang pakalat ng kanyang sumpa. Ginawa ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang aking isipan ay malinaw. At si Lira, siya ang humarap ng diretso kay Kapitana Elena. Ang kanilang laban ay isang sagupaan ng dalawang makaibang kapangyarihan. Ang sinaunang mahikangang, mangkukulam laban sa primal na lakas ng aswang. Si Elena ay mas malakas. Bawat atake niya ay puno ngang lason at sumpa. Tinamaan si Lira at nakita ko siyang napaluhot. Mahina ka, sigaw ni Elena, dahil pilit mong pinanghahawakan ang iyong pagiging tao. Isang kahinaan. Apo, sigaw ni Lolo Mateo, para matalo siya, kailangan mong tanggapin ang iyong kabuuan. Ngunit may kapalit ito. Tumingin sa akin si Lira, isang tingin ng pamamaalam at desisyon. Pagkatapos ay pumikit siya. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanya. Isang sigaw na hindi na lang basta ungol, kundi isang deklarasyon. Naramdaman ko ang payanik ng lupa. Ang kanyang anyo ay nagbago, ngunit hindi tulad ng ilusyon sa salamin. Ang kanyang nga kuko ay humaba. Ang kanyang nga mata ay nagliyap sa pilak na liwanag. At ang kanyang lakas ay naging isang daluyong.
Tinanggap niya ang kanyang sarili. Sinugot niya si Elena nang may bilis at baksik na hindi kayang tapatan. Ang huling pag-atake ay hindi lang isang pisikal na dagok. Ginamit ni Lyra ang mismong kapangyarihan ng himlayan. Hinila ang lakas mula sa maugat ng lupa at ibinalot ito kay Elena. Ang mangkukulam ay sumigaw sa sakit habang ang kanyang itim na mahika ay hinihigop ng lupa at ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging isang tuyot na puno, isang bilanggong ng gubat magpakailanman. Sa pagbagsa ni Elena, ang kadiliman ay naglaho. Ang kanyang nga alagad ay naging abo at ang himlayan ay muling naging payapa. Si Lyra ay bumaksak sa lupa. Ang kanyang anyo ay bumalik sa dati, ngunit siya ay sobrang hina. Tumakbo ako palapit sa kanya. Salamat, Lyra, sabi ko habang umiyak. Salamat at pinatawad mo ako. Ngumiti siya. Makaibigan tayo, Elara. Lumapit si Lolo Mateo sa akin. Dumadaloy sa iyo ang dugo ngang albularyo. Sabi niya, ikaw na ngayon ang bagong tagapag-alaga ng balanseng ito. Mainabot siya sa aking palat, isang maliit na buto na may malamlam na liwanag. Si Dante, napuno nga sugat ngunit buhay. Ayaw mo ko kay Lyra. Hindi lahat ng halimaw ay nasa dilim, sabi niya. At hindi lahat ng mga ngaso ay dapat laging pumatay. Lumipas ang ilang linggo. Ang San Isidro ay muling naging tahimik. Ang opisyal na kwento ay namatay si Kapitana Elena sa paglaban sa isang malaking halimaw na sumalakay sa baryo. Isang kasinungalingan para protektahan ang kapayapaan. Isang hapon, nakatayo kami ni Lyra sa gilid ng himlayan. Suot ko ang butong ibinigay ni Lolo Mateo. Si Lyra ay nasa aking tabi, payapa, hindi na nagtatago kung ano siya. Kami na ang nga bagong tagabantay. Ang San Isidro ay payapa na. Ngunit natutunan ko na ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng halimaw. Ito ay ang tapang na harapin sila, lalo na ang nga halimaw na nakukubli sa loop natin. Hindi na ako ang dating Elara. At si Lyra ay hindi na ang dating Dayo. Kami na ngayon ang matagabantay sa hangganan ng liwanag at dilim. Makaibigan, makasama, magpakailanman.